Mahigit 100 pamilyang nasunugan sa Muntinlupa ngayong araw. Isang bodega naman ang nasunog sa Rojas City sa Capiz. At ngayong papalapit ang Fire Prevention Month, may payo ang BFP para iwas sunog. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Makapal at maitim na usok ang bumalot sa isang bodega sa Rojas City sa Capiz. Ayon sa Rojas City BFP, dating furniture shop ang lugar at ginawa ng imbakan ng may-ari. Wala namang nasaktan. Iniimbestigahan pa ang pinagmulan ng sunog. Mahigit 50 bahay at mga tindahan naman ang nasunog sa Barangay Sukat, Muntinlupa. 150 pamilya ang apektado. Sa unang 2 buwan pa lang ng 2023, umakyat na sa mahigit 400 ang naitalang sunog ng Bureau of Fire Protection sa Metro Manila. Mahigit 200 sa mga nasunog ay mga bahay, gusali at mga katulad na struktura. Halos 6 na po naman ang naitalang nasugatan at 13 ang nasawi. Tulad ng sinapit ng isang ginang at 2 niyang anak na 5 at 2 taong gulang sa lungsod ng Pasay nitong Martes. Natrap ang mag-iina sa nasunog nilang apartment. Inaalam pa ng mga otoridad ang pinagmulan ng apoy at kung paano natrap ang mga biktima. Pero ayon sa BFP, isa sa mga dahilan na may mga natatrap sa nasusunog na bahay ang grills. Siguraduhin po natin yung mga grills ay nabubuksan. Kung may padlock po yan, yung susi po niya nasa tabi lang ng bintana at hindi po maabot ng kung sino magnanakaw. May mga bahay rin daw na sagad sa pader ang pagkakagawa o walang fire exit, kaya walang madaanan palabas ang mga naipit sa loob. Tandaan po natin, ang sunog ay nagpo-produce po ng carbon monoxide. So, katulad din po yan sa sakyan, pag natutulog tayo doon, nagkakaroon tayong carbon monoxide poisoning. So, yun yung pagkakataon na pag hindi tayo nagising, tuloy-tuloy na po yung tulog natin. Nakagawian na rin ng maraming iwanang nakaplug overnight ang mga gadget nilang nagcha-charge. Kung gagawin niyo naman po yung overnight charging, ang re-recommenda ko po sa inyo is yung power bank ang gamitin nyo. Takaw sunog din daw ang octopus connection o overloaded na saksakan at napapabaya ang kandila o gasera. Kaya naman payo ng BFP, lahat ng bahay dapat may fire extinguisher. Twist to break the seal. Next is pull the pin and then i-aim at the base of the fire. Squeeze the trigger. Ito po yung ating trigger para lumabas yung ating powder, dry chemical, and then sweep in a sweeping action at the base of the fire. Yung pag-atake. Kung wala naman ito, Kumuha po tayo ng tuwalya, basahin po natin, takpan po natin yung apoy para ito yung mabuhan ng oxygen, para ito yung mamatay. pero kung di na raw talaga kayang mapatay ang apoy, lumabas ng bahay, kumuha ng tuwalya, kumot o anumang pwedeng italukbong sa sarili. Siguruhin din daw na natatakpan ng ilong para hindi makalanghap ng usok. Ang usok nasa ibabaw. So, dapat siguraduhin natin yumuko sa ilalim ng usok palabas ng bahay. Huwag na huwag po tayong tatayo. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Lumalabas sa isang survey na 62% ang naniniwalang buhay pa rin ngayon ang diwa ng EDSA. Pero mas nakakaraming survey respondents ang naniniwalang konti lang o wala sa pagbabagong inasam ng marami na hatid ng people power ang natupad. Saksi si Bernadette Reyes. Kung para sa ilan ang ibig sabihin ng EDSA, Traffic. meron ding naiisip ang kasaysayan. History. Yung People's Power po. Sa kalsadang ito noong February 25, 1986, saksi ang Pilipinas at buong mundo ng milyon-milyon ng payapang nag-aklas para wakasan ng diktadura ni Ferdinand Marcos Sr. 37 taon na ang lumipas. Pero sariwa pa ito kay Chona, isa sa mga nakibaka noon sa EDSA. Na-express talaga ng mga tao yung gusto nila mangyari for a change sa ating bansa. Hindi rin nakalilimot ang UP community. Nag-street painting sa UP Diliman ang All UP Academic Employees Union. Tuloy raw ang kanilang pakikibaka. Para tigilan ang lahat na masamang pagtatangka sa paglabag sa karapatang pantao,
at pagpigil sa academic freedom. May protesta rin ng ilang grupo sa Cebu City. Panawagan nila umento sa sahod, regularisasyon at pagtugon sa inflation. Yung EDSA, panahon siya ng matinding pagtaas ng presyo ng mga bilihin, patuloy na kawalan ng trabaho at kahit na yung mismong disenteng pamumuhay. Ito ang unang pagunita ng People Power Revolution sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, anak ng Pangulong napatalsik noong 1986. Sa SWS survey noong Disyembre, sa 1,200 respondents, 62% ang nagsabing buhay pa ang diwa ng EDSA. 37% ang hindi naniniwala. Pero mas nakararaming survey respondents ang naniniwalang kaunti lang o wala sa pagbabagong inasam ng marami na hatid ng People Power ang natupad. Batid daw ng Bantayog ng Mga Bayani Foundation ang sentimentong ito. Hinahanap ng mga tao ang katahimikan. Hinahanap ng mga tao ang magandang paggogobyerno. Lalong-lalo na yung corruption, lalong-lalo yung kinakatakutan mo ang gobyerno, lalong lumala siya. Pero para sa 57% ng respondents, may saysay pa ring alalahanin ito. 42% naman ang sumagot na hindi na. Encouraging siya that Filipinos understand the basic lesson ng People Power Revolution na hindi tinatanggap ng mga Pilipino ang sila ay sinosobrang inaabuso at kaya ng Pilipinong magkaisa. Kaya kahit inilipat ang People Power Holiday sa February 24 na siyang bispiras, tuloy ang programa ngayong Sabado sa People Power Monument. Magkakaroon ng flag raising, wreath laying at misa. Abiso ng MMDA, isasara ang westbound lane ng White Plains pa EDSA habang gagawing two-way ang eastbound lane. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Dumalo si Pangulong Bongbong Marcos sa Tan-Ok ni Ilocano, Festival of Festivals sa Ilocos Norte. Ayon sa Pangulo, inaasa makakatulong ang festival sa pagpasigla ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagbibigay atensyon sa lokal na turismo. Babibigyan pansin din daw ang mga lokal na manlilikha ng sining at ang mayamang kultura sa bansa. Daranatili raw na prioridad ng gobyerno ang pagpapalakas ng turismo sa bansa at magiging malaking bahagi raw nito ang Ilocos Norte. Dumarami na raw ulit ang mga turista doon at umaasa ang Pangulo na bumalik ang bilang sa pre-pandemic levels. Handa na ang sangkaterbang bulaklak na gagamitin sa Grand Float Parade ng Panagbanga Festival sa Baguio City sa Linggo. 24 ang kalahok sa parada na isa sa highlights ng Panagbanga 2023. At isa sa mga itatampok na float, Phoenix ang tema at may habang 7 metro. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahigit 3,000 bundle ng bulaklak ang ginamit sa float na simbolo raw ng kanilang pagbangon mula sa COVID pandemic. 30 grupo naman ang magpapasiklaban sa Grand Street Dance Parade bukas. Emotional Goodbye ang hatid ng finale episode ng historical Portal Fantasy Series na Maria Clara at Ibarra. Mismong fans nito, mainit ding sinuporta ng last episode hanggang online. Number 1 trending sa Pilipinas ang hashtag MCI Ending Yarn, habang pang-apat naman ang Filay Endgame. At ang ibang Filay fans kinilig sa pagkikita muli ni Fidel at Clay sa real world. Ikinatuwa rin ng fans ang happy ending ni Maria Clara at Crisostomo Ibarra kahit in another universe daw. Ayon naman sa isa sa mga bida na si Julian San Jose, naging instrumento ang serye para buhayin lalo ang history ng bansa. At kahit tapos na ang serye, siguradong babaunin nila mga natutunan nila sa kanilang mga ginampanang karakter. Buhay na buhay ang mga bulaklak sa isang studio sa Paris, France. Mga obra ito ng French artist na si William Amour. Halos gayang-gaya ng floral art ni William maging maliliit na detalye ng mga tunay na bulaklak. Binuo niya ang ilan gamit ang kinulayang bahagi ng recycled plastic bottles. Pati mga upos ng sigarilyo, nililinis niyang mabuti para magamit. 2015 pa raw siya nagsimula sa ganitong klase ng sining na tulong daw niya sa pagbabawas ng plastic waste sa mundo. Arjariga ng mga balitang ating sinaksihan. Ako naman, Arnold Clavio. Ito ang inyong Liga ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Hanggang sa Lunes, para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging
Saksi! Mga igang saksiyan ng unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang Saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad naman, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.